Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo ay nagbabalik sa banal na misa para magpuri at magpasalamat sa Diyos. Dahil binuhay niya tayo muli, pinagkalooban niya tayo ulit ng panibagong oras, panibagong panahon. Kahit na tayo ay makasalanan, marami na tayong mga kamaliang ginawa sa Diyos. Minsan hindi natin alam, tayo nakakasakit sa iba. Pero ang Diyos nananatiling mahabagin, maawain, mapagmahal, at nagpapatawad sa atin. Mga kapatid, isipin natin ang mga pagkakataon ng ating mga pagkakasala. Naway matuto tayo kung ano man ang ating nagawang hindi tama. Kung tayo'y nadapa, tayo'y bumangon, tayo'y magpatuloy, pero magpatuloy na kamukha ng Diyos, nagmamahal at naglalakbay kasama niya. Sa mga maraming beses na kung saan, paulit-ulit na lang tayo sa ating pagkakasala, imbis na tayo'y bumubuti, lalo tayong lumalala. Pagsisihan natin ang mga pagkakataong ito. Humingi tayo muli ng panibagong lakas at tulong sa Diyos para tayo ay makitang karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dumudulog kami sa iyong pagmamahal upang kami nagsisipagbagong buhay ay gumawa ng kabutihan, ay mamalaging wagas sa pagsunod sa iyong mga utos at mga pagkabuhay ng aming manunubos, ay may pagdiwang naming mataos. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Moises, "Balikan mo ngayon din ang mga Israelitang inialis mo sa Ehipto, naroroon nagpapakasama. Nalikdan nila agad ang mga utos ko. Gumawa sila ng guyang ginto. Yon ang sinasamba nila ngayon at kinahandugan. Ang sabi nila'y yon ang Diyos na nag-alis sa kanila sa Ehipto. Kilala ko ang mga taong yan at alam kong matigas ang kanilang ulo.
Kung gusto mo, lilipulin ko sila at sa iyo ko pagmumulahin ang isang malaking bansa. Nagsumamo si Moises sa Panginoon. Huwag po, huwag ninyong lilipulin ang mga taong inialis ninyo sa Ehipto sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan. Kapag nilipol ninyo sila, masasabi ng mga Egyptyo na ang mga Israelita ay inialis ninyo sa Ehipto upang lipulin sa kabundukan. Huwag na po kayong magalit sa kanila at huwag na ninyong ituloy ang inyong balak laban sa kanila. Alalahanin ninyo ang mga lingkod ninyong sina Abraham, Isaac at Jacob. Ipinangako ninyo sa kanila na ang lahi nila'y pararamihin tulad ng mga bituin sa langit at magiging kanila abang panahon ang lupaing ipinangako ninyo. Hindi nga itinuloy ng Panginoon ang balak na paglipol sa mga Israelita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Panginoon, masintahin ang bayan mong gunitain. Sa may bundok ng Horeb, doon ay nagugis ninyong gintong baka. Matapos mahugis, ang ginawa nila'y kanilang sinamba. Ang dakilang Diyos ay ipinagpalit sa Diyos na nilikha, sa Diyos na baka na ang kinakain ay damong sariwa. Panginoon, masintahin ang bayan mo'y gunitain. Kanilang nilimot ang Panginoong Diyos, ang tagapagligtas, na yaong ginawa doon sa Ehipto'y kagilagilalas. Sa walupaing iyon, ang ginawa niya'y tunay na himala. Sa dagat na tambo, yaong nasaksiyan ay kahanga-hanga. Panginoon, masintahin ang bayan mo'y gunitain. Ang pasya ng Diyos sa ginawa nila'y lipulin pagdaka. Agad na dumulog sa puon si Moises na magitan siya at hindi natuloy yaong kapasyahan na lipulin sila. Panginoon, masintahin ang bayan mo'y gunitain. Pag-ibig sa sanlibutan ng Diyos ay gayon na lamang kanyang anak ibinigay upang mabuhay kailanman ang nalig na tunay. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, "Kung ako lamang ang nagpapatotoo tungkol sa aking sarili, huwag ninyong tanggapin. Ngunit may ibang nagpapatotoo tungkol sa akin. At totoo ang kanyang sinasabi. Nagpasugo kayo kay Juan at nagpatotoo siya tungkol sa katotohanan. Hindi sa kailangan ko ang patotoo ng tao, sinasabi lamang ito para maligtas kayo. Si Juan ay parang maningas na ilaw na nagliliwanag noon, at kayo'y sandaling nasiyahan sa kanyang liwanag. Ngunit may patotoo tungkol sa akin na higit sa patotoo ni Juan. Ang mga gawang pinapagawa sa akin ng Ama, at siya ko namang ginaganap. Yan
ang nagpapatotoo na ako'y sinugo niya. At ang amang nagsugo sa akin ay nagpapatotoo rin tungkol sa akin. Kailan may hindi ninyo narinig ang kanyang tinig at nakita ang kanyang anyo. Walang pitak sa inyong puso sa kanyang mga salita, sapagkat hindi kayo nananalig sa akin na sinugo niya. Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan, sa paniwalang doon ninyo matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Ang mga ito ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw naman ninyong lumapit sa akin upang kayo'y magkaroon ng buhay. Hindi ako naghahangad ng parangal ng mga tao, ngunit kilala ko kayo. Alam kong wala kayong pag-ibig sa Diyos. Naparito ako sa ngalan ng aking Ama, at ayaw ninyo akong tanggapin. Kung may ibang pumarito sa kanyang sariling pangalan, siya'y inyong tatanggapin. Ang hinangad ninyong ang parangal ng isa't isa, at hindi ang parangal na nanggagaling sa iisang Diyos. Paano kayo makakapaniwala? Huwag ninyong isiping ako ay magsasakdal sa Ama laban sa inyo. Si Moises na inaasahan ninyo ang siyang maghaharap ng sakdal laban sa inyo. Kung talagang pinaniniwalaan ninyo si Moises, ako'y paniniwalaan din sana ninyo, sapagkat sumulat siya tungkol sa akin. Ngunit kung hindi ninyo ako pinaniniwalaan, ang mga sulat niya, paano ninyong paniniwalaan ang mga sinasabi ko? Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. May isa pong kwento tungkol sa isang empleyado ng IBM, yung pong kumpanya na gumagawa ng mga computer. Ito pong empleyado ay nakagawa ng napakalaking pagkakamali na nagdulot po ng pagkalugi sa kumpanya, humigit kumulang, mga $10 million po. Alam po ng empleyado na pumalpak siya at alam din niya na aalisin siya sa trabaho ng boss niya. Kaya naman po ang ginawa nitong empleyado, sumulat na siya ng resignation letter niya. Malungkot siyang lumakad papunta sa opisina ng boss niya at binigay niya yung kanyang sulat ng pag-alis. Alam po kasi niya na sobrang laki na nalugi ng kumpanya dahil sa kanya. Pero nung pagkatanggap po nitong boss doon sa resignation letter nung binasa niya, nabigla po yung empleyado doon sa sinabi ng kanyang boss. Sabi nitong nakakataas sa kanya, bakit ka magre-resign? Sayang naman yung $10 million na ginastos ko para matuto ka sa trabaho mo. Hindi. Manatili ka dyan sa iyong trabaho at sa susunod, galingan mo na. Yun po ang sabi ng boss niya. Para po sa empleyado, yung $10 million ay isang malaking pagkakamali. Pero, yung $10 million sa pagkalugi para sa boss, ito ay isang kabayaran para tumalino, para humusay itong empleyado niya. Kung babasahin po natin ang Biblia, isa sa mga malaking pagkakamali na ginawa ng bayan ng Israel sa Diyos ay yung gumawa sila ng Diyos-Diyosan, yung golden calf na sinamba nila. Ito po yung nabanggit sa unang pagbasa na ating narinig. Galit na galit daw ang Diyos sa kanyang bayan. Gusto nga niyang lipulin dahil gumawa sila ng isang rebulto, sinasabi nila, ito ang nagligtas sa atin sa Ehipto. Pero buti na lang, nakiusap daw po si Moises sa Diyos. Dahil sa pakikiusap ni Moises sa Panginoon, lumamig ang kanyang ulo. Nagtimpi sa kanyang galit ang Panginoon. Pinatawad ni Yahweh itong mga nagkasalang Hebreyo kahit na
Napakalala, grabe yung kanilang ginawang kasalanan. Sumamba sila ng ibang Diyos. Wala man silang pasalamat sa totoong Diyos dun sa kanyang ginawang pagliligtas sa kanila. Hindi po ba nakakapagtaka lang ito? Tingnan niyo po. Noong pumili ng mataas na pari o high priest ang Diyos, bakit hindi si Moises ang pinili niya? Diba si Moises naman ang unang nakausap ng Diyos dun sa burning bush. Tingnan niyo po, yung impluensya din ni Moises sa Diyos. Napalamig niya ang ulo ng Panginoon. Pero hindi daw po si Moises ang pinili ni Yahweh na maging mataas na pari. Alam niyo po kung sino ang nagustuhan, pinili ng Diyos para maging mataas na pari? Si Aaron. Sino ba si Aaron? Isa siya sa mga nanguna na gumawa nung Diyos-Diyosa, nung golden calf. Isa siya dun sa mga sumama sa mga tao na tumalikod sa Diyos. Hindi po ba nakakapagtaka ito, mga kapatid? Mas deserving naman si Moises na maging mataas na pari. Pero bakit isa sa mga makasalanan, bakit isa sa mga promotor ng pagkakasala sa Diyos, ang pinili pa ni Yahweh? Ano ba ang qualification ni Aaron para maging mataas na pari? May record na siya sa Diyos Meron na siyang pagkakasala na ginawa sa Panginoon. Markado na siya dun sa kasalanan na ginawa niya. Pagkatapos nung malaking pagtataksil sa Diyos, siya pa ngayon ang magsisilbi sa Panginoon. Bakit kung sino pa yung nagkamali? Bakit kung sino pa yung pasaway? Bakit kung sino pa yung nagkasala sa Diyos? Siya pa yung pinili ni Yahweh. Kasi alam ng Diyos, natuto na si Aaron sa pagkakamali niya. Alam ng Panginoon na hindi na uulit sa pagkakasala at sa pagtataksil si Aaron. Dahil sa pagkakamali ni Aaron, alam niya kung ano ang gusto at hindi na gusto ni Yahweh. Remember this, my dear friends, that the key for doing what is right is doing what is wrong. So, do not be afraid and be ashamed when you make a mistake sometimes in life. Minsan, kailangan mo magkamali para lang malaman mo kung ano ang tama. Di po ba? Tanungin nyo man po yung mga matatagumpay na tao, ano ang sikreto nila? Bakit umasenso sila sa buhay? At isa lang po ang sasagot ng mga yan. Ang sasabihin nila, ang kanilang pagkakamali. Mas marami ka kasing matututunan sa iyong kabiguan kesa sa iyong pagkapanalo. Kaya nga po, nagpapasalamat tayo sa Diyos kasi maawain siya, mahabagin siya, mapagpatawad siya, mapagpasensya siya. Hindi tayo agad nililipol. Hindi tayo agad kinukuha ng Diyos kapag tayo'y nagkakamalit, nagkakasala. Kasi binibigyan tayo muli ng pagkakataon ng Diyos para matuto sa ating mga pagkakasala. Kaya nga po, mga kapatid, tandaan niyo po ito Huwag mong akalain dahil buhay ka ngayon ay natutuwa na ang Diyos sa iyo, na kinalulugdan ka na ng Panginoon. Minsan kaya hindi ka agad kinukuha ng Diyos, ay binibigyan ka pa niya ng oras at ng panahon para magbago. Kaya nga kung alam mo na nagkamali ka, sana huwag ka nang umulit dyan sa kasalanan mo. Nagiging maganda po at mabuti ang ating mga pagkakamali kung pinag-aaralan natin ito. Di po ba? Kasi kung meron kang matututunan dyan sa iyong pagkakasala, dyan lalago at bubuti ang pagkatao mo. Huwag mong bubugbugin ang iyong sarili, kapatid, dahil sa iyong mga pagkukulang. Sometimes, remember this, our mistakes can be happy discoveries. Yung mga pangit na daan
Minsan, sila yung nagdadala sa iyo sa isang magandang lugar at isang hindi makakalimutan na tanawin. Ugly roads can sometimes bring you to beautiful destinations. Pansinin niyo po ito. Ang gatas, kapag napanis, nagiging yogurt. Hindi po ba? Mas mahal yung yogurt kaysa sa gatas. Kapag naman yung yogurt, mas napanis pa, mas nasira pa, nagiging na yung cheese. At mas mahal ang cheese kaysa sa yogurt. Ang ubas, kapag pinisil mo, may katas, hayaan mong mapanis, yan ay magiging alak. At hindi po ba, mas mahal, mas mahalaga ang alak kaysa sa ubas lang. Kaya nga po, huwag mong isipin na dahil ikaw ay nagkamali, na masama ka na. Yang iyong pagkakamali, kung pag-aaralan mo, may mabuting dahilan diyan. Kaya, huwag mong isipin na masama ka ng tao kapag ikaw ay nagkamali. Magiging masama ka lang kung hindi ka natuto sa iyong pagkakamali. Mga pagkakamali mo, kapatid, yan lang ang karanasan at daan para maging mas mahalaga ang iyong pagkatao. Kung po naaalala nyo sa kasaysayan, hindi po ba? Dahil sa pagkakamali ni Christopher Columbus sa kanyang paglalayag, di ba? Na-discover niya, nakita niya ang Amerika. Si Alexander Fleming, dahil sa kanyang pagkakamali sa eksperimento, dito naman niya na-discover, natagpuan ang gamot na penicillin. Yan ginagamit natin kapag meron tayong infection. Si Thomas Edison, kung maalala niyo po, bago niya maimbento ang fluorescent light, ang light bulb, nakasira muna daw siya ng 2,772 na bombilya. Hindi po masama ang magkamali. Ang masama ay yung nagpapatuloy ka sa iyong pagkakamali. Ang masama sa kasalanan ay yung hindi ka na natuto at bumangon sa pagkakasala. Amen? Kaya nga po, magtiwala ka, kapatid. Minsan gagamitin pa ng Diyos ang iyong pagkakasala para ilapit ka niya sa Kanya. Kaya nga po, matatandaan niyo, si San Pedro, inamin naman niya, makasalanan siyang tao. Pero nakilala pa rin niya si Kristo habang nandoon sa bangka. Si Sakeo, isa din sa mga pinakagrabing makasalanan yan. Chief tax collector, pero ang Diyos pang nakakita sa kanya nung umakyat siya sa puno. Ang magnanakaw na nakapako sa kanan ng ating Panginoon doon sa Kalbaryo, siyang unang nakapasok sa paraiso dahil sa kanyang pagsisisi. Masama ang kasalanan, walang duda. Pero kahit na gaano pa ito kasama, pwede pa rin itong gamitin ng Diyos para sa kabutihan at kabanalan. We will definitely fail and fail again. My dear friends, do not fail backwards. Fail forward. Tandaan nyo din po, napakagandang kasabihan, fail, fail again, fail better. Kaya nga po magdasal tayo, mga kapatid, sa banal na misang ito, huwag tayong susuko, huwag tayong hihinto. Magbigo ka man o magkasala, palagi kang bumangon, palagi kang magsisi, dumiretso ka lang at magpatuloy ka lang sa Diyos. Amen. Tumayo po tayo, alay natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin at ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga Kristiyano sa lahat ng dako, naway manalangin ng higit na mataimtim sa panahong ito ng Kwaresma, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga walang pananampalataya, naway makinig sa salita ng Diyos upang sila ay maligtas. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga kasalukuyang kaguluhan sa simbahan, naway malutas sa paglago ng pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin, sabihin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan.
Ama, turuan mo kami sa pamagitan ng Espiritu Santo upang hayagan naming aminin ang aming mga pananampalataya sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa aming paghahain ng mga alay na ito, kami naway dalisayin sa aming kahinaan, at patibayin nawa sa iyong kakayanan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang na muling pagkabuhay, kaisa ng iyong anak na minamahal. Aming inilalahan na ang panahon talino't yaman para ganapin ang iyong katooban. Na ang kapwa-tao ay lubos na damayan sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaanib ng iyong sambayanan. Kami iyong pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtatangkilik. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan ay hahandog para sa inyo."
Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Oong Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ang minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francesco, ang aming Santo Papa, si Florentino, aming Arsobispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, ang kanyang maluwalhating esposo, kaisa na mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo,
Hinihiling namin kami, Diyos, sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapulihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan, binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Yeso Kristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nagali sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay siya naway magpalaya sa amin sa kasalanan, upang ang dinadala namin sa budhi ay gumaan, at ang mga ganap na kagalingan ay aming makamtan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, unang-una po,
let us gather ourselves together, being one, praying for those who have become a victim of the recent earthquake in Myanmar and Thailand. Marami pong nauulat, mga kababayan natin na natrap sa mga gumuhong building. So magsama-sama po tayo na pagdasal sila, ng ating mga kababayan, at ganyan din po ang mga nasawi dito sa earthquake sa ibang bansa. Naway pagkalooban sila ng walang hanggang kapayapaan ng Diyos. Susunod, isama po nyo sa inyong dasal ang grasya ng pagpapasensya ng bawat isa sa atin dito sa Pilipinas. Marami pong mga issue kinakaharapan ng ating bansa at minsan ito po ay nag-spill over, lumalabas sa init ng ulo, sa trapiko. Marami din po akong nakikita, napapanood sa balita ngayon, kakaroon ng mga road rages, barilan, suntukan, awayan, bangayan. Pagdasal po natin na tayo bigyan ng grasya, ng pagpapasensya, lamig ng ulo, kapayapaan, ng puso, pagtitimpi. Let us ask for meekness. Pagiging maamo, ibig po sabihin yan ay yung hindi naman nagpapaabuso ka. Meekness is you are capable to hurt others. You are dangerous. And yet you choose not to inflict hurt and wounds to others. Kaya nga po ang puso ni Jesus ay maamo. The Sacred Heart of Jesus is meek. Kaya tayong lipulin ng Diyos. Di ba? Kaya tayong patayin ng Panginoon. Pero siya'y nagtitimpi. Yun ang ibig sabihin na pagiging maamo. Pwede mong patayin ang ibang tao eh. Pwede mo sila saktan. Pero dahil sa grasyang yan, nagkokontrol ka. So, let us ask for more patience from God. Let us ask for meekness. Let us ask the Lord to teach us the path of forgiveness. At kahuli-hulihan, sana matandaan po natin ang mensahe para sa araw na ito, na hindi dahil ikaw ay nagkamali, ikaw ay masama na. Huwag nating isasantabi ang mga nagkakamali. Lahat ng mga tao nagkakamali. Hindi ka nagiging masamang tao sa iyong pagkakamali. Nagiging masama ka kapag hindi ka na natuto sa iyong pagkakamali. Kapag ayaw mong bumangon at magbago sa iyong pagkakasala. Di po ba, pag naghahanap sila ng mga empleyado sa kumpanya, gusto nila with experience. Anong ibig sabihin ng with experience? May karanasan. Di lang yung meron siyang pinagdaanan, pero kasama doon sa karanasan na yon, may pagkakamali siya, pero natuto siya doon sa kanya mga pagkakamali. Kaya nga po, mga kapatid, kung manyang asawa mo, anak mo, kapatid mo, kapitbahay mo, katrabaho mo, sino man yan, nagkamali, isipin mo na lang na may karanasan na sila with experience. Mas matalino na yan, mas nagiging mahalaga ang kanilang pagkatao. Kung nga ang Diyos nagtitimpi, hindi niya agad nililipol ang taong makasalanan, sana tumulad ka naman sa Diyos. Tao ka lang. Ang Diyos marunong magpatawad. Sana ikaw din marunong ka magpasensya at magpatawad sa tulong ng grasya ng Diyos. Hanggat hindi ka nagpapatawad, hanggat hindi ka marunong magpasensya, hanggat hindi mo nakikita na may maganda palang plano ang Diyos sa pagkakamaling yan, magiging miserable ka. Maniwala ka, kapatid, na kahit na sa pagkakamali, ginagamit yan ng Diyos para mapabuti at mapaganda ang buhay natin.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Kayo basbasa ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.